Good morning. Good morning, mga kapatid. Ayan. Medyo na-late po tayo. Gawa ng ngayon lang uli nakapag-live. Salamat sa Panginoon. Nariyan na po ba kayo? Paki-message po kung may nag-live na. Paki-message po ako kung naririnig niyo po ba ako at ngayon lang ulit tayo kapag-live. Subukan po natin ang ating live. Testing muna, testing. Thank you po ang inyong message kung tayo ay connected na. Baka mahina ang signal. Ayaw pumasok ba ganun? Message ko, Jepoy. Tignan mo ito. Baka mahina ang signal eh. Hindi ako makakonect. Tingnan mo ito. Nag-message ako yung posting eh. Hindi umapas. Ha? May nakuha ito. Ha? Check, i-connect na lang dito sa router. Extension. Saan? Hindi naman ako. Ha? Malakas na. Nalakasan eh. Pero ayaw niyo mag-message. Tignan ko nga ito kung chinecheck ko ito eh. Ulitin na lang kung sakali. Ah. Ayan. Ayan. Kumusta na po? Naririnig niyo po ba ako? Good morning everyone. Sisimula na po tayong morning devotion. Nagkape na po ba kayo? Tayo muna yung magkape.
Ayun, may nag-message na. Ayun, hello, Nicole. Mabuti, naririnig mo. Hindi ako makapagpatuloy eh. At least, naririnig mo. Ayun, sisimula na ako. Kuha lang ako ng... Okay lang ba? Ha? Kukuha lang ako ng kape ko. Okay lang, oo. Yan, narito po kami sa bahay. Kaya, pasensya na kayo kung may dadaan sa likod ko. Pero kahit may dumaan sa harapan ko, hindi nyo naman makikita. Usok ka banda ng gawa? Lanta. Mhm. Usok ka banda. Yan. Ganyan na lang. Kakanta yata si Sister Prosy eh. Oo, paalam akong kape. Kakape lang siya. Pero pwede naman habang kahit nagsisimula na tayo. Pauwi lang natin kasi magabi. So, ngayon po ay March 23. Salamat sa Panginoon. Panibagong gising, panibagong blessing. At tayo po ay Nicole, may tanong ako sa iyo. Hindi ba naka-headset kasi ako? Hindi ba Good morning, Ma'am Majo. Naka-headset kasi ako. Wala bang distraction ng sound sa paligid? Kasi kaya ako nag-headset para subukan ko lang kung nadidistract ng ibang tunog. Kasi may kumikilos dito sa loob namin. Pero okay lang naman kung marinig nyo yung ingay. Kaya nag-headset ako para less noise. Ayan, ito may intruder. Akala ko yung aming alagang pusa. Naririnig si Olive daw. Patahimikin mo nga si Olive. Naririnig. Si Olive, yung aming ibon. Kasali din sa morning devotion. So, Marunong kumanta mga yan. kaya ngayon po ay magsisimula na po tayo sa ating morning devotion. At samahan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Ang ating song leader ay nagtitimpla pa ng kape. Kaya mamaya, habang nagsasalita ako, ready na siya. Kahit ako'y nagsisimula na, pakakantahin natin siya. So, nariyan po sa ating nasa ating screen kung good morning sa inyong lahat dun sa aking isang pinaglalivean. Hindi ko nakikita yung mga message, pero binuksan ko itong aking isang gadget. Doon ko nababasa yung mga gadget, yung mga message niya Junay, ni Ma'am Majo, ni Nicole. Pero dito sa sa akin mismong laptop, walang message ako nababasa. Kaya kung hindi ko po kayo mababati, basta sa tutok po tayo sa devotion ngayong umaga. Ayan, si Ma'am Ann.
Nabasa ko yung message niya dito sa isang gadget. Ang gusto ko sana mangyari kung sa isang gadget ko mabasa, pero hindi ko mabasa. Pero ngayon, sisimula tayo ng ating morning devotion. At I think, hariyan sa inyong screen, yung ating activity ngayon, morning devotion, at ang ating pag-uusapan yung tamang pagpapasa ng Ebanghelyo o the faithful transmission of the gospel. Paano natin to ipapasa? At ang ating talatang pag-uusapan ay isa lang na matatagpuan sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Kung may mga Bible kayo ay pakitingnan po ninyo. Isang verse lang naman po itong ating pag-uusapan ngayon. At ang ito po yung nilalaman, sabi dito, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong Lunes na pinagkaloob mo sa amin ngayon at dalangin po namin na samahan mo po kami. At kami po'y sama-samang nagpapakumbaba sa inyo sa oras na ito. Ano man po yung mga kasalanan at karumihan na kita mo sa puso't isipan, hindi po namin ito maitatago. Inaamin po namin, kami po ay nagkasala sa iyong harapan. Nalinisin mo kami ng iyong banal na dugo at dalangin po namin ay patuloy namin maranasan ang iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng iyong banal na dugo ay itago mo kami sa iyong krus upang ang makita ikaw at hindi kami. At inaanyayahan po namin ang malayang pagsama ng iyong banal na Espiritu para po sa aming pag-aaral na ito at maging kalakasan po namin lahat ang mensahe mo para sa araw na ito, para sa panibagong araw ng panibagong linggo. Ito po ang aming inaasahan, nakikilos, sasama sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. At bago lang po uli ako nakapag morning devotion ngayon. At yun nga po pala, nung nakaraang linggo ay hindi po tayo nagkaroon ng morning devotion dahil hindi po inaasahan yung ating leader nung last Monday ay galing po sila sa ospital at hindi na po nila nagapi na sila po ay makapag-share ng kanilang devotion yung last Monday. At isa pong kagalakan na muli ay maging tagapagsalita dito sa ating morning devotion. Mukhang ano yata parang nakakaisang taon na ako, mahigit, na hindi nagsasalita sa morning devotion. At muli ngayon, ito, bilang paalala, bilang pagpapasa na tayo po ay mayroong ginagampanan tungkulin, tayong lahat, para sa Panginoon. May katuwaan, may kagalakan. Isipin natin, may isang pamana na ipinapasa mula sa magulang patungo sa anak. Ito ay kapag naingatan, ito ay nagiging tulay ng kasaysayan at pagkakakilanlan. Ibig sabihin, parang sa ating pag-uusapan, ganun din ang Ebanghelyo. Hindi ito dapat manatili sa isang henerasyon lamang. Kaya nga dito sa ating binasa sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 ay pinapakita ni Pablo kay Timoteo ang prinsipyo ng multiplication of discipleship o yung pagpaparami ng alagad. Take note, hindi po members. Hindi members. Hindi po binigyan ng
diin ang pagpaparami ng miyembro, kung hindi ang pagdidiin po ay sa pagpaparami ng alagad. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat ipagkatiwala sa mga taong pwedeng makapagturo sa iba o tapat, maaasahan. Ngayon, atin pong hihimayin itong ating apat na mahalagang bahagi ng talatang ating binasa upang makita natin yung hamon ng Diyos sa atin ngayong umaga. Una po, yung pinagmulan ng mensahe. Yung sabi dun sa umpisa, ang mga bagay na iyong narinig sa akin. Ano ba yung mga narinig nila kay Apostol Pablo? Nakakasiguro tayo bilang apostol, ang narinig niya ay mula sa Panginoong Kristo na itinuro sa kanya na katulad nung sinabi sa Matthew 28 verse 18 to 20, sabi, humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Kaya yun yung mga bagay na narinig ni Pablo sa Panginoong Kristo, at ngayon ay ipinapaalala ni Pablo kay Timoteo ang mga bagay na ito. Ang Ebanghelyo ay nagmula sa Diyos at ipinahayag sa pamamagitan ng mga apostol. Hindi po ito opinyon ng tao. Ito po ang salita ng Diyos. Tulad ng isang liham mula sa hari, hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan ang mensahe. Kaya kung ano po yung narinig ni Pablo sa Panginoong Kristo, yun din naman ang ipinasa ni Pablo kay Timoteo. Kaya ang ating pagtuturo dapat po ay nakabatay sa Biblia, hindi sa sariling kuro-kuro. Kaya mahalaga nga po yung mga Bible study natin kasi doon tayo kumukuha ng karunungan, kaalaman, at kapahayagan na ipinapasa natin sa iba. Kaya kung malinaw ang pinagmulan ng mensahe, dapat din nating makita ang katibayan nito. Ano yun? Ang katibayan ng mensahe, the certainty of the message, sa pamamagitan ng maraming saksi. So, marami pong nakakita, maraming katibayan, maraming mapanghahawakan, marami ang nakaranas, marami ang tumanggap sa Panginoong Kristo 2,000 years ago, at hanggang ngayon, marami pong tumatanggap sa Panginoong Kristo. Ang Ebanghelyo ay pinatotohanan ng marami. Ito ay may matibay na ebidensya. Hindi po ito lihim kung hindi ito yung hayag na katotohanan. Kung natatandaan nyo po, kung hindi ako nagkakamali, sa Luke, nung muling nabuhay ang Panginoong Kristo, ay yung mga pinuno ng relihiyon ay sinuhulan yung mga kawal, mga Roman soldier. Ang sabihin daw ay sabihin na kinuha ng mga apostol, ng mga alagad, ang bangkay ni Kristo, kaya nawala. Kaya biruin yun. Yun ay 2,000 years ago, nagkalat ng chismis na ganun. Marami sigurong nasabihan hanggang ngayon na hindi naniniwala sa ganung aspeto ng Ebanghelyo dahil may mga narinig na hindi totoo pero pinaniwalaan. Pero hindi po ito maililihim until now. Marami po ang nababago sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At gaya ng isang kaso sa korte, kapag maraming saksi, mas tumitibay ang katotohanan. Hindi ba naalala ninyo yung pinag-aralan natin, yung lumpo na pinagaling ng mga alagad o gumaling sa pamamagitan ng mga alagad
At dito ay nagkaroon ng maraming nakakita. Kaya wala pong magawa yung mga pinuno ng relihiyon. Kasi hindi nila mapabubulaanan yung naging himala doon sa lalaking lumpo na nakatayo. Ay ini sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang ating pananampalataya ay may matibay na pundasyon. Kaya dapat tayong maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Katulad ng pinag-usapan natin at pinag-aralan natin kahapon. Kahit may krisis, pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Tayong lahat pinapaalala ng salita ng Diyos. Dahil totoo at may matibay na pundasyon ang ating pananampalataya na nakaugnay sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, hindi natin may iwasan ang mga pagsubok, mga problema at ibang bagay, pero mananatili tayong matatag sa biyaya ng Panginoon sapagkat totoo ang ating pinapanaligan. Kahit anong mangyari, kahit may pagsubok. Kaya sinasabi natin sa ating mga kapatid, may mga nakapagsabi kasi sa atin na yung kanilang pagkaunawa, pagka sila'y nasa Panginoon na, ayos na ang lahat, hindi ka na makakaranas ng matinding pagsubok. Salamat kung walang pagsubok, pero sa realidad ay hindi po talaga natin may iwasan ang maraming pagsubok kasi ang katotohanan, we are living in this fallen world na until now, kita nyo naman ang mga nangyayari sa paligid noon hanggang ngayon, may mga matitinding pagsubok. May problema. Kahit ikay Kristiyano na, hindi mo maiwasan, ma-stress, ma-depress, at marami pa. Pero huwag nating hayaan na manatili tayo sa isang kalagayan na alam natin na hindi iyon ang layunin ng Diyos. Oo, maaaring dadaanan natin. Pero huwag tayong mananatili. Katulad ng bansang Israel, dumaan sila sa ilang, pero hindi sila nanatili sa ilang. Nilampasan nila yon at nakarating sila sa lupang pangako. Pinanghawakan nila ang kanilang pananampalataya sapagkat meron silang matibay na pundasyon. At ganun din tayo, sana makita natin ang aspetong ito. Kaya lang hindi sapat na alam natin ang katotohanan. Kailangan din itong ipagkatiwala, ipasa sa tamang tao. Kaya yung pangatlo dito, yung pangangasiwa ng mensahe, the stewardship of the message. Ang sabi doon sa pangatlong bahagi, ibigay mo sa mga taong tapat. Ang salita o ang Biblia o ang Ebanghelyo ay dapat ipagkatiwala sa mga taong mapagkakatiwalaan. Amen? Na kaya mapapansin nyo, sa church, meron na i-assign sa iba't ibang ministry kasi sila'y pinagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaan sapagkat sila ay tagapagdala ng Ebanghelyo. Ang pagiging tapat ay mahalaga upang mapanatili ang kadalisayan ng mensahe. Kaya itong ginagawa natin ay ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon. Gusto nating sumunod sa Panginoon at gusto nating marinig sa pagdating ng panahon na sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. So, yun ang gusto natin. At ingat din po tayo kasi may mga nakakaharap po tayo, nakakasama tayo o
nadidiscern natin na iba ang motibo sa ministry. Kasi may mga kaganapan sa paglilingkod na ang ministry hindi nagiging ministry, kundi manistry. Hindi ministry, manistry. Mindset, kikita ko dito. Tandaan niyo po, hindi po nating hangarin pag tayo ay nasa ministry, hindi po natin hangarin ang kumita. Kasi ang ministry po ay hindi hanap buhay. Ang ministry po ay haing buhay. Inihain mo ang buhay mo. Kaya pag ang tingin mo sa ministry o sa church na kikita ka dito, mali na po kaagad ang konsepto. Marami po tayong mga kapatid sa church. Naglilingkod na, nagsasakripisyo pa, bumubuno pa yun, o dumudugo. Lumalabas pa yung kanilang mga resources para sa Panginoon. Bakit nila nagagawa yun? Kasi yung pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa gawain ng Panginoon, nagpapagal sa gawain ng Panginoon. Kaya naroon po yung pangangasiwa na pinagpe-pray natin, tayo, bago tayo inilagay ng Panginoon sa isang paglilingkod, o kayo, bago kayo nailagay, ay sinubukan muna kayo, nakita ng Panginoon ang inyong magandang hangarin, kaya ito ay inapagkakatiwala o naibibigay sa inyo. Sa madaling sabi, nagiging tapat kayo. Siyempre, sa pagiging tapat, yung commitment ninyo. Kumusta na kayo? Commitment ninyo. Kailangan, ang commitment natin sa ministry ay hindi patay-sindi. Minsan patay, minsan sindi. Kung hindi, ito po ay tuloy-tuloy. Hindi po ito yung pag nasa good mood ka lang. Ang katapatan o ang pagsunod ay kailangan desidido ka, seryoso ka. Parang isang bangko na nag-iingat ng yaman, ang mga totoong naglilingkod ay nag-iingat ng ebanghelyo. Kaya mahalaga po, mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, lalo na yung mga manggagawa natin o mga kasama nating manggagawa, alam ang ebanghelyo. Kasi natutuwa tayo kapag may mga tao na pumupunta sa church at sasabihin nila na gusto ko rito kasi welcome ako dito, tanggap ako dito. Totoo naman po yun, tatanggapin natin sila. Pero hindi po doon natatapos yung pagtanggap natin sa kanila, kundi inaasahan tayo ng Panginoon na ipapasa natin o ipapasa ninyo kung ano yung ibinigay sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Faith Bible Church, ipapasa nyo rin sa iba yun. Hindi ba yung, tara, sama ka. Dito, maganda sa aming church. Secondary na lang po yung maganda sa aming church o sa ating church. Ang priority po natin, maipasa yung ebanghelyo sa kanila. Ang ganda nga, ang dami, masaya. Tapos, pagka nagkaroon ng samaan ng loob, hindi po naiiwasan yan. Tampuan, ayoko na dyan kasi na ako sama loob ko dyan sa taong yan. So, hindi tayo doon nakatingin. Hindi natin maiiwasan, maski nga sa pamilya, nagkakasamaan na loob, nagkakatampuhan. Pero, hindi dapat doon manatili ang issues and concern. Ang focus natin sa gospel. Kasi ang sabi doon sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ.
So yung mga pride natin, yung mga pagtatampo natin, mga kung ano-ano natin, kasama ng ipinako yun eh. Kaya kumbaga, patay ka na. Kaya nga, I have been crucified with Christ. Ibig sabihin, pinatay na yung lumang pagkatao mo. Kaya, hindi pwedeng umiral yun. Pag umiiral pa yun, pinayagan mo. Dapat, ang mas makapangyarihan sa buhay natin na ang Panginoon. Kaya, ang ating buhay ay dapat sumasalamin ng katapatan upang maging karapat-dapat na tagapagdala ng Ebanghelyo. Kasi mahirap mong ibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoon kung ikaw mismo ay punong-puno pa rin ng hinanakit, sama ng loob, at hindi pagpapatawad sa kapwa mo. The message of the cross is reconciliation, and we have the ministry of reconciliation. Yung si Pablo sa Galatians 2 Corinthians 5:18 to 20, binigyan siya ng ministry ng Panginoon ng reconciliation sa tao patungo sa Diyos. Gagamitin tayo ng Diyos para sa reconciliation sa Diyos, pero yung atin namang mga relasyon ay dispalinghado. Ibig ko sabihin, pwede ba naman nasa loob tayo ng church tapos tayo nakakasamaan ng loob. Kaya para tayo ay makaranas ng kadalisayan, ay pag tayo nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawan, na pag-uusapan natin yun. Kung may tampuan tayo, pwede natin pag-usapan. Bakit? Baka hindi lang tayo nagkaintindihan. Baka may nalibang lang, may nalimutan, kaya hindi tayo dun sa saya lang eh. Masaya. Parang hindi normal. Laging masaya. Walang problema dyan. Delikado yan. Walang problema. Parang delikado yata yung church. Ang saya dito Parang hindi ako dyan. Ayaw ko dyan sa church na walang problema. Kasi dun nga nagmamature Pag nagkaroon na problema sa isang church, dun nagmamature. Tingnan niyo po yung sa Acts 6. 1 to 6 yun, nagkaroon ng problema, napabayaan yung mga pangangailangan ng mga matatanda o mga senior citizen. Sabi, sige, pumili kayo ng karapat-dapat at kami, hindi namin pababayaan ng pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya, mahalaga po yun dahil sa Ebanghelyo, nagmamature tayo at kapag ito ay naipagkatiwala sa mga tapat, ito maganda. At ito ang nararapat, ito ang inaasahan sa atin ng Diyos. Ang mensahe po ay lalaganap. Kaya, panghuli, yung the spread of the message o yung pagpapalaganap sa mensahe. So, gusto ko po linawin, maganda kasi nung kahapon po kasi sa men's, nag-usap kami, o yung The Fords, yung aming Paul and Timothy Inspired Ministry. Doon po namin kinuha yung ministry ng men's At mapapansin ninyo, yung mga matatandang lalaki sa mga batang lalaki, pinagsama. Kasi usually sa church, mayroong youth, may men's, may women's, may children. Pero nakita namin yung pangangailangan na mahalaga magkaroon ng men. Parang mentoring ministry yun. Tama, sabi ni Sister Prosy. May men, may youth. Kasi pag puro youth, alam mo naman ang mga youth, pag sila. Puro kakikuyan at mga, alam mo na, maraming nangyayari. Hindi katulad pag may mentor. Teka muna, may mga ganun ba mo? Pino, may mga ganun. Yung mga, alam mo na. So, maganda. So, kasi, yung mga men, bago naging men, youth muna. Ayan, siyempre, may mga failure yan sa pinagdaanan. Napapaalalahanan. Pero, yun nga, napag-usapan yung maganda, welcome. At pinag-uusapan namin ngayon, hindi lang sa men's tayo lahat, papaano natin maipapanatili yung hangarin na lahat tayo, hindi lang si Nicole, kasi si Nicole na nasa ushering
welcome talaga sila. Magmula sa akin hanggang doon sa ating mga kapatiran na nakakasama, maipadama natin doon sa mga bago. Katulad doon yung tiyahin ni Nicole kahapon. So sana bumalik. May mga nagsabi noon na sana babalik sila pero hindi na nakabalik. Maaaring may problema, may pagsubok. Kaya mahalaga ang follow-up doon. Kasi minsan natutuklasan natin. Kaya hindi makabalik yung ibang nagsasabing babalik. Binabakuran na ng kaaway. Kaya kailangan may reinforcement. At ito na nga ang gusto kong puntuhin sa aking mahabang paliwanag. Welcome tayo dito. Tanggap tayo, masaya, pero ang priority natin sa church ay ituro ang ebanghelyo magmula kay Pablo patungo kay Timoteo at magmula kay Timoteo patungo sa iba na tinuturuan para makapagturo naman sa iba. Anong ituturo? Di yung ebanghelyo. Hindi ituturo yun, maganda sa amin. Dito ka umaten. Maganda rito. Napag-usapan din nga. Plus factor, yung air condition dahil iba kasi pag nakikinig ka na parang komportable, salamat yun. Ano yung wisdom ni Lord yun? Salamat sa ating facilities, sa blessing. Pero the main thing is the gospel. Ang layunin ng pagtuturo ay multiplication o pagpaparami. Take note, hindi pagpaparami ng miyembro. Hindi po yun ang hangarin ng Panginoon. Ang hangarin ng Panginoon, pagpaparami ng alagad. Kasi pansinin po ninyo yung mandate 2,000 years ago sa mga alagad, go and make disciple to all nation. Take note, nasa tanay pa lang po tayo. Kaya hindi pa tayo nakakagalaw sa ibang lugar. Bagamat ang Faith Bible Church mula sa California ay nangalak din po. Marami po silang ka-network na mga ministry, hindi lang sa Pilipinas. So, yun ang focus nila. Pero tayo, bilang magmula sa Tanay, kikilos tayo na makapagturo tayo sa iba kasi hindi natin alam. Maaaring sa ating kongregasyon ngayon, may papala rin na mapunta sa Europe o sa Amerika o sa Australia, ay dito na sila gagamitin. Magmula sa Faith Bible Church of Tanay. Kasi, yun nga, ipapasa eh. Hindi para ingatan, kundi para paramihin. Kaya, yung ebanghelyo, mahalaga malaman natin saan ba nagsimula ang ebanghelyo? Sa Panginoong Kristo. Siya ay nagkatawang tao, kaya siya nagkatawang tao para ihandog ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan at makaranas tayo ng katagumpayan at kapatawaran sa ating kasalanan. At siya ay muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw, ibig sabihin tinanggap ng Diyos ang kanyang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At tayo ay nagkaroon ng pananampalataya dahil dun sa ebanghelyo ng Panginoon. At yun ay kaloob ng Diyos. Kaya, pag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas, ang katiyakan ng ating kaligtasan, nakakagawa na tayo ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Yun ay katiyakan o ano ba tawag dito? Resulta ng ating kaligtasan. Kaya ang bawat tinuturuan ay dapat maging guro o tagapagturo sa iba. Kaya ang katulad niyan ay isang ilog na dumadaloy, hindi ito tumitigil kundi patuloy na nagbibigay buhay. Kasi pag iyan ay pipigilin mo, matutuyo yan.
Kaya ang pananampalataya ay lumalago kapag ito ay ibinabahagi. Ulitin ko po, ang ating pananampalataya ay lumalago kaya ibinabahagi. Kaya pansinin po niyo sinabi ni Pablo kay Timoteo na sinabing maghanap ka ng mapagkakatiwalaang turuan na makapagturo sa iba. Kaya huwag tayong manatiling tahimik, kundi maging aktibong saksi ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit sinong kausap natin, i-share natin ang Word of God. Kaya ang Ebanghelyo, ito po ay isang pamana na dapat ipasa. Hindi po ito kinikip o kinikip-kip. Kung tayo ay naging tagatanggap ng salita ng Diyos, ay tungkulin po natin itong ipasa. Na bagamat natutuwa tayo pag sinasabing, ay, pwede ka sumama sa amin, maganda sa church namin, pero hindi po iyon ang ating priority. Ang priority natin, halika makinig ka ng salita ng Diyos. Pakinggan mo ang Ebanghelyo na siyang pundasyon ng church. Kaya ang church, ang sinumang church na hindi pundasyon ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, mukhang question mark na po kaagad yun. Kasi there is only one church and that is the body of Christ. Maaring tayo, Faith Bible Church of Tanay, meron pang ibang mga church na katulad din ng sa atin ang itinuturo nila. Magkaiba man yung pangalan natin, kaisa natin sila, bahagi sila ng katawan. Kasi ang katawan, may kamay, may paa. Kaya ano siya, malawak siya. Kaya ang iglesia ay lalago at titibay kung bawat isa ay magiging tapat na tagapagturo ng katotohanan. Tapat na tagapagbahagi, tagapagbalita o tagapasa ng Ebanghelyo. Kaya ngayon pong umaga, gusto ko pong hamunin tayo, bawat isa sa atin. Kung naunawaan natin ang Ebanghelyo, pero hindi pa natin ito na ipapasa o na ibabahagi sa iba, ngayon ang oras upang ikaw ay magsimula na. Kung ikaw ay tinatawag ng Diyos upang magturo, mag-disciple, o magbahagi ng Ebanghelyo, huwag natin itong pagpaliban. Meron tayong mga panawagan sa Panginoon na dapat natin ginagawa. Kaya pansinin nyo, halimbawa, sa church, merong tayong mga kasama katulad, halimbawa, isang halimbawa lang, si Ma'am Kat at saka si Nicole, nakatutok sila halimbawa sa children ministry. Tingnan nyo yung mga feedback na nakikita natin, katulad ng iba natin mga kapatid, excited pag linggo. Kasi gawa nung meron silang children ministry. Naalala ko doon si Basti ayaw na pumunta sa school, gusto niya sa church na lang. Kaya lang, hindi naman balance kasi kailangan niya rin yung mag-aral para sa kanyang karunungan. So, yun, children ministry. O, katulad niyan, sa ating multimedia ministry, yung mga kabataan natin, nag-involve, katulad ni Aaron, ni Migs, nagsasalitan sila, na naroon yung dati ang ating kasama doon, sina Doc Kim, si Nicole, pero nag-multiply, dumadami tayo at natatagdagan. Ganun din naman sa ating Marta Ministry, o yung mga nagluluto natin. Ay, siyempre, hindi pwedeng hindi natin sila banggitin dahil sila rin po ay ginagamit ng Diyos. Yung mga kinakain natin, siyempre, pinagpe-pray natin yun. Kaya katulad kagabi, kahapon,
Naghahanap ako ng sabaw sa gabi. Wala na raw. Ay, sabi ko kay Lisel, siguro yung masarap yung sabaw natin. Kaya naubos kasi minsan, meron tayong mga tanghalian na may natitira pa sabaw. Eh, di, siyempre, hinihigop namin sa gabi yun. Pero kagabi, wala kami nahigop na sabaw kasi naubos siguro malamang masarap. At nakailang balik ba ako na sabaw? 3 balik yata ako doon sa sabaw. Kaya the best. So, yun po yung mga ministry. Pero ang isang gusto ko rin, ang pag-pray natin yung ating intercessor ministry. Tsaka yung ating follow-up. Tsaka yung ating evangelism. Kaya ipanalangin natin at ipahayag sa Diyos ang ating hangarin na maging tapat na mga tagapagdala ng kanyang salita. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, inaasahan po tayo ng Diyos na bagamat tayo ay komportable paglinggo, na nakaupo tayo sa church, nakikinig ng salita ng Diyos, pero para lang tayo nagre-recharge, pinupuno tayo ng Diyos, pinapalakas tayo, pinapasigla tayo, yung energy natin sa ministry kailangan, ma-download natin yun sa nangangailangan. Kasi kung ba, na-bless ka, tapos may nakita kang tao, hindi mo kapatid, o kung sino man yan, at kinakatagpo ka ng Diyos na i-share yung naging take away mo o take home mo sa message nung linggo, ay huwag mo nang ipasa mo na yun. Kaya kung nais nating maging bahagi ng pagpapasa ng ebanghelyo in a way na, kasi pwede mo sabihin, kulang po ako sa Bible verses, hindi ko po alam pwede mong ikwento ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo, ang mga pagbabago na nangyari sa iyo, pwede mong i-share yun. Kaya panalangin natin, ipasa natin ang ebanghelyo. Huwag nating hayaang matapos ang araw na ito nang hindi natin na ipapayag sa Diyos ang ating hangarin na maging tapat na saksi ng Panginoon. Kaya samahan niyo po ako sa pananalangin ngayong umaga. Sana po ay naging magandang paalala sa inyo ang mensahe ngayong umaga, ang tamang pagpapasa ng ebanghelyo. Nalaman natin ang mga nilalaman nito. Una, yung pinagmulan ng mensahe. Pangalawa, yung katibayan ng mensahe. Pangatlo, yung pangangasiwa ng mensahe. At pang-apat, yung pagpapalaganap ng mensahe. Walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming pinag-aralan sa namin, na dalangin po namin na ito po ay mula kay Pablo, ipinasa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga tapat na lingkod. Salamat po sa iyong mga lingkod na ginamit, narinig namin ang iyong ebanghelyo. Turuan mo rin kaming maging tapat sa pagpapasa ng ebanghelyo sa iba. At palakasin mo yung aming pananampalataya, at nalaman po namin nalalakas ito kapag ibinahagi namin sa iba. Kaya bigyan mo kami ng tapang upang maging saksi ni Kristo sa aming pamilya, sa aming komunidad, at higit sa lahat, sa buong mundo. Gamitin mo po ang Faith Bible Church of Tanay, at nawa ang aming buhay ay maging daluyan ng iyong katotohanan at sa pagpapasimula po ng panibagong linggo. Ngayon pa lamang po, ingatan mo kami kung paano mo iningatan yung aming nakaraang linggo. Amin pong itinatagubilin ang papasok na isang linggo na kami po ay samahan mo unang-una sa paggising pa lang namin sa umaga. Ikaw ang aming unahin. Huwag po yung ibang mga bagay katulad po ng mga gadget namin. Patawarin mo po kami kung minsan nauuna po namin yung aming gadget, yung aming
social media. Nalilimutan namin na unahin ka, Lord, simula sa Lunes na ito, sa linggong ito. Huwag mo pong ipahintulot na ang aming bawat araw sa linggong ito ay hindi kami magsisimula sa pagdi-devotion. Na ito pong aming morning devotion tuwing Lunes ay appetizer lang para bawat araw ng linggong ito, sa iyo kami magsisimula. Kaya ang aming pong mga trabaho, hanap buhay, mga estudyante namin, yung mga estudyanteng bakasyon na ngayon, dalangin po namin sila po'y gamitin mo sa mga gawaing bahay. Sila po'y maging responsableng anak na makita po nila ang mga dapat gawin sa bahay, na hindi na po sila uutusan ng kanilang mga magulang, kung hindi sila'y mga ikararangal at ikalulugod ng kanilang mga magulang. Ganun din po ang aming mga bawat pamilya, ang mga mag-asawa, ay gamitin mo po yung kanilang magandang samahan bilang mag-asawa para dumaloy sa kanilang pamilya at mga anak. At ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, iyo pong pagpalain at samahan at ingatan. At ikaw nawa ang patuloy na magpadaloy ng biyaya sa aming hanap buhay at negosyo at mga pinagkakakitaan. Lord, higit sa lahat, idinadalangin namin yung aming mga kapatiran na mga may sakit. Hindi man po namin mabanggit lahat, ay amin po silang nilalahat na sila po'y padaluyan mo ng anointing of healing. Ibangon mo po sila. Amin pong inilalapit ang kalakasan ni Kuya Boyet Pulgado. Yung ano man po yung kanyang nararanasan, bigyan mo siya ng kalakasan at kasiglahan. Patuloy na siya po'y iyong samahan. Gamitin mo ang kanyang mga anak, si Ma'am Abby, si Ma'am Ann, ang kanyang mga apo, na maging kalakasan at inspirasyon niya. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng iyong mga salita na naririnig niya, patibayin mo lalo ang kanyang pananampalataya at muli mo po siyang ibangon. Kung ano man po ang kanyang mga pinagdaanan o meron siyang mga pagkukulang, Panginoon, ikaw na po ang magpuno at maranasan po niya ang iyong pabor na siya po'y makaranas ng kagalingan. Ganun din po kay Kuya Mar, Panginoon, Kuya Mar 5. Tulungan mo po siya sa kanyang naging medical operation. Makaranas po siya ng speed recovery sa kanyang pinagdaanan at iba yung kalakasan po ang igawad mo sa kanya. At dalangin din po namin si Sir Noel Soliben, Panginoon, na patuloy na mangusap ka sa kanyang buhay, katagpuin mo po siya sa mga pagkakataong siya'y nag-iisa, maalala ka niya, may totoong Diyos na nagmamalasakit sa kanya. Gamitin mo ang kanyang mga anak, si Ma'am Kay, si Dr. Kim, at ang bawat isa sa kanilang pamilya ay maging inspirasyon niya para hangarin niyang magtiwala sa iyo at gamitin ang pagkakataon sa kanyang kalusugan na subukan niyang magtiwala sa iyo. At ganun din po, patuloy namin inilalapit ang malapit na pagluluwal ng sanggol ni Mamadyo. Kakaisa po kami, pinapanalangin po namin ng isang normal delivery at malusog na bata, Panginoon, na magiging membro ng hindi lang ng pamilya Huta, kundi ng pamilya ng Faith Bible Church of Tanay. Dinadalangin namin yung mga bata, mga sanggol na bahagi ng Faith Bible Church of Tanay. Ikaw po mag-ingat sa kanilang kalusugan, kalakasan. Sa bumubuo po ng Faith Bible Church of Tanay, sa bawat pamilya ay samahan mo po. At ganun din po, Panginoon, yung lahat ng Faith Bible Church magmula sa
Amerika hanggang saan mang lugar na may Faith Bible Church Ministry, samahan mo po, lalong-lalo na po ang aming bishop, si Pastor Alois Ramos at ang kanyang pamilya na buong pusong naglilingkod ang kanilang buong pamilya sa iyong ministry. Dalangin po namin ang pamilya Ramos ay maging modelo ng bawat pamilya sa buong Faith Bible Church na lahat ay naglilingkod sa iyong gawain ng may katuwaan at kagalakan. At ganun din, Panginoon, huwag mo po kaming pababayaan na kami po ay mahira o ma-sidetrack ng mga challenges at hamon ng buhay. Bagkos, ang dalangin po namin, tulungan mo po kaming manatili sa iyong kapangyarihan at kami manatili sa iyong presensya, manatili kami sa iyong proteksyon at patuloy kami makaranas ng iyong probisyon sa bawat araw ng aming buhay. Kaya ang pagpasok po ng isang linggong ito, samahan mo po kami at idinadalangin namin yung March 29, samahan mo po si Pastor Ike Karingal sa pagtayo niya sa pulpito ng Faith Bible Church of Tanay. Ngayon pa lang, ihanda mo siya, ang puso, isip niya, ang buhay niya, ang anointing, Panginoon, padaluin mo sa kanya, the anointing of truth and preaching, maranasan niya. At ganun din po yung aming 7 last word na gaganapin din po sa March 29. Samahan mo kami, Panginoon, at kami po ay nagtitiwala na ito po ay makapag-aakay pa ng maraming tao para manampalataya sa iyo. Gamitin mo po yung ministry ng 7 last word. Tatapos-tapusan, ingatan mo po kami, ang aming ministry ni Sister Rosie. Sa lahat ng aming ginagawa, kami po ay maging magandang patotoo. Kahit po kami nakakaranas ng pagsubok, mga challenges ng buhay, ang dalangin namin, itago mo kami palagi sa iyong krus upang hindi makita yung aming kahinaan at kapintasan, kundi ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay para kami po ay maging mabuti at magandang patotoo dito sa aming kapitbahay, sa aming komunidad, sa aming bayan, at sa lahat ng aming napupuntahan. Kami po ay maging asin at ilaw, Panginoon, upang ikaw ang makita nila at ikaw ang maparangalan, hindi kami. Hindi po kami. Kami po ay iyong mga lingkod lang, iyong instrumento. Kami po ginagamit mo lang para ituro ang lahat ng tao sa iyong presensya, sa iyong paanan. Kaya salamat po sa umagang ito na pinagkatiwala mo sa amin na muli naming mapangunahan ang morning devotion ngayong linggo at dinadalangin namin patuloy ang bawat leader ng bawat Lunes sa morning devotion kung paano mo kami sinamahan ngayon bawat Lunes. Sasamahan mo kami sa sino mang tatayo at magsasalita at mangangaral sa aming morning devotion dito sa Faith Bible Church of Tanay Prayer Group. Ikaw lamang ang aming pinaparangalan at niluluwalhati, pinupuri at sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, mukhang kakanta na yata. Wala pala tayong shared video. Ha? Wala pala tayong shared video. Oo nga, dito ka ngayon sa akin. Diyan na lang. Ayan. Wala Ayan. pala tayong shared video. Hinahanap ko eh. Tapos na po tayo, pero gusto kong kumanta at maghandog ng awitin ni Sister Rosie ngayong umaga. Hindi namin nasusubukan yung share video. Siguro pagkatapos ito, susubukan namin yung share video. Kaya intayin po natin si Sister Rosie. Nakita po ba ninyo yung aming, ayan, hindi po yan laruan, totoong pusa po yan. Ayan. Purihin ang Panginoon.
Timeline mo. Hindi. Ito, meron pa to. May lyrics ba yan? Alin ang may lyrics? Ayan. Halika, ikaw maupo dito at ikaw ang kumanta. Tabi na. Ha? Tabi tayo. Okay lang ba may gano'n? Hmm. Upo ka dito. Power on. Naglakad ka na yan eh. Dali ka. May suman. Ayos. Ha? Wala ako kong calculator. Ah. Good morning po. Tinanghali po kami ng gising dahil mga pagod po eh. Ang activity sa church. Hindi po ako singer. Songits lang. So, gusto lang po natin awitan ng Panginoon dahil sa kabila ng aking pagkakasakit, 1 month eh. At ang nadalit talaga sa akin until now is yung aking boses dahil sa loob ng 1 buwan, nagkaroon tayo ng ubo. Pero ating italaga ang ating tinig sa Panginoon sa kabila na ating nararanasan. We will not be ashamed and afraid to praise the Lord dahil sa Kanya lang naman talaga ang pagpupuri at pasasalamat. And I remember po yung sa spiritual warfare book. Naalala ko yung si Richard Ing. Ing Batag o Ing. In. Yun. ING. May nakwento siya doon na about sa isang famous na artist na magaling siyang tumugtog and magaling siyang kumanta. Pero nung nagkasakit siya ng malubha, ang gandang kwento po ito eh. Nung nagkasakit siya ng malubha and bedridden na siya. About bedridden and lying in bed na almost is pinatawag yata si Richard in that time and nung ipagpe-pray na siya, hindi makapasok si Richard in sa kwarto niya. And may narinig na tinig si Richard na sinasabi na sabi nung boses na naririnig niya, sa akin na siya ganun kasi yung inawitan niya, tinugtugan niya sa mahabang panahon, ang hinandugan niya ng kanyang tinig o ng kanyang mga talento ay hindi ang Panginoong Diyos. No? Kung hindi ang mundong ito. Kaya nung papasukin na, tatangkain na ni Richard na pasukin yung kanyang kwarto, ang nakita ni Richard sa in his spiritual realm is napapalibutan ng maraming uod yung kwarto. Hindi na makapasok si Richard para ipanalangin yung tao na yun na nasa bingit ng kamatayan. And I don't wanna be end up like that. And I hope sa inyo din no, na ikwento ko ito na wag nating gamitin ang ating mga talento, nalalaman, availability, kahit konti, kahit maliit. No? Kahit hindi mo matatawag na talent like me, na wala naman talaga akong talent. Pero yung naisin mo, no, yung intention mo, yung pureness ng intention mo sa Panginoon, handugan siya sa lahat, sa konting nalalaman mo o kakayahan mo, ay wag mong ipagkait yun, lalong-lalo na sa ating Panginoon. At magagamit lamang yun, syempre, through our activities sa loob ng church, anong service na may bibigay mo, may handog mo, kung ano man ang marapat mong ibigay at gawin sa Panginoon, maging all out tayo. No? Kaya nga sabi, love the Lord your God with all your heart,
mind, soul, and strength. So, yung apat na yan, hindi mo pagkakait sa Panginoon. Hindi partially, Lord, sa'yo lang ang strength ko, kaya magtatrabaho lang ako para sa church. Hindi dapat like Sunday service, na sa'yo lang ang katawan ko, pero yung isip mo, wala naman sa Panginoon. Hindi maaaring ganun. At nasa Panginoon nga, o nasa, during Sunday service, nandiyan nga yung mind mo, nandiyan yung strength mo, pinapagamit mo sa Panginoon, pero wala naman yung puso mo. No? Hindi pwedeng hati-hati. Kailangan ibibigay mo lahat-lahat sa Panginoon. Hindi pwedeng, sabi nga ni Pastor Midel, si Lord ang priority. Our families are priority too. Your family is your ministry, pero the Lord is in your top priority. Dapat, like kami, nasa kalagitnaan, on top namin ang Panginoon. No, walang problema na hindi nasa-settle, na hindi na pag-uusapan na kasama ang Panginoon. Kasi hindi naman tayo perfect. Hindi kami perfect couple. No? Hindi kami perfect couple sa ministry o partner sa ministry, pero nagtitiwala kami sa Panginoon. Kaya merong katagumpayan. No? We are declaring na tagumpay kami kasi Panginoon ang sumasama. Pag nananangan ka sa Panginoon, imposibleng hindi ka tagumpay. Imposibleng hindi ka tutulungan ng Panginoon. Imposibleng hindi ka sasamahan ng Panginoon. No? Kaya itong awit na ating aawitin, iniram natin itong ni John John. Anong tawag dito? May gusto, karaoke. Pakita mo yung karaoke. Ayan, Ang iniram bigat. natin. Ang bigat. Baka Meaning. gusto nilang bumili yan yung karaoke. 200 yata. Wala pa. Mini karaoke. Yan ang pwedeng maging praktisan ninyo. Para pag nag-worship tayo pag linggo, ay praktisado kayo pagdating sa church. Bagong kanta to, kaya aaralin natin. Hindi pa naman natin ito memorization ko. Kaya kung may kopya po kayo, pwede na ninyong simulan ngayon. Bless po ba kayo ngayong umaga? Kasi kami bless na bless. No? Kaya ito yung kahalagahan ng ating morning devotion every morning. Kay hirap sumamba, kapag puso'y pagod sa pagsubok na dinadala, ngunit sa piling mo, Diyos, ang kapahingahan ay lubos. Suliranin, di hadlang sa aking pagpupuri. Tila ba ay hirap sumamba, kapag puso'y pagod sa pagsubok na dinadala, ngunit sa piling mo, Diyos, ang kapahingahan ay lubos. Suliranin, di hadlang sa aking pagpupuri. Umaawit ang aking puso, dinggin ang tinig ko, nais kong madama init ng yakap mo. Pagkat nalalaman kong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan, kaya't papuri ko rin sa'yo lamang ibibigay. Amen. Sa'yo lang nararapat, Panginoon, ang aming pagpupuri, pagpapasalamat sapagkat walang ibang mabuti, walang ibang dakila at tapat sa buhay namin kung hindi ikaw lamang ang Panginoon. Tila ba kahirap sumamba, kapag puso'y pagod sa pagsubok na dinadala, ngunit sa piling mo, Diyos, ang kapahingahan ay lubos. Suliranin,
di hadlang sa aking pagpupuri. Maawit ang aking puso, dinggin ang tinig ko, nais kong madama init ng yakap mo. Pagkat nalalaman kong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan, kaya't papuri ko'y sa'yo lamang ibibigay. Maawit ang aking puso, dinggin ang tinig ko, nais kong madama init ng yakap mo. Pagkat nalalaman kong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan, kaya't papuri ko'y sa'yo lamang ibibigay. Maawit ang aking puso, dinggin ang tinig ko, nais kong madama init ng yakap mo. Pagkat nalalaman kong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan, kaya't papuri ko'y sa'yo lamang ibibigay. Umaawit ang aking puso, dinggin ang tinig ko, nais kong madama init ng yakap mo. Pagkat nalalaman kong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan, kaya't papuri ko'y sa'yo lamang ibibigay. Yes, Lord, salamat. Dinggin mo ang mga awit ng aming tinig at puso, Panginoon. Inilalaan lamang namin para sa iyo. Pinupuri ka namin sa pagsama mo ngayong umaga sa bawat isa, lalo na sa mga nakapakinig. Salamat, tulungan mo sila, Panginoon. Matunin mo sa kanilang mga puso ang mga bawat mensahe, Panginoon, na pinahayag mo. Pinasasalamatan ka namin sa mensaherong patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang turuan kami. At marinig namin ang tinig, Panginoon, ang mga mensahe mo na nagpapaalala sa amin sa bawat araw. At tulungan at samahan mo kami patuloy sa buong isang linggo. Kami nagtitiwala kami sa iyo. Ikaw ang hawak namin sa buhay namin. Salamat at patuloy mo kami pinagkakalooban ng kalakasan at kagalingan. Maging mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Patuloy po namin, Panginoon, at isasalamatan sa iyong pangalan. At patuloy kami, Lord God, na aming inilalatag ang mga bawat plano namin. Hawakan mo at samahan mo, Panginoon. Pagtagumpayin mo kami. Paunlarin mo kami, Panginoon. Kayo magpadala, Panginoon, ng mga manggagawa mo na ready in service, Lord. Ready ibigay ang lahat sa kanila. Walang mga takot, Panginoon. Walang mga pangamba. Walang reservation para sa kanila. Hindi, Lord, ang reservation nila ay para sa iyo lamang, Panginoon. Samahan mo po ang church mo sa lahat. Samahan mo po bawat isa sa amin. Itawid mo kami sa pagsubok at huwag maging hadlang ito, Panginoon, upang tumigil at huminto kami. Mga bawat kahinahan, katulad ng aming kinanta, Panginoon, ay ipagkatiwala natin sa iyo dahil ikaw lang nagbibigay ng pamakasan at wala ng iba pa. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri, ang dakila, at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ayan, tayo po ay nakaisang oras na mahigit. Amen. At magandang umaga sa inyong lahat. At dito po natatapos ang ating Monday morning devotion. To God be the glory.